Alora, muli, salamat sa biyaya ng Panginoon na naririto tayo, na patuloy na pinoprovide niya, yung lokale, na kung saan ay patuloy tayo makapagpuri, makasamba, at patuloy na makapaglingkod, pasalamatan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At salamat din sapagkat sa karunungan na pinagkakaloob ng Diyos, anumang sitwasyon na nangyayari sa ating buhay, mas doon natin na-apply kung ano yung mga knowledge na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Kumbaga yung knowledge binibigay ng Diyos, ngayon yung wisdom kung paano natin i-apply sa ating buhay yung knowledge na pinagkakaloob ng Panginoon sa mga pagsubok na nangyayari sa bawat isa sa atin. Alora, ang ating pag-aaralan ngayon bilang pagpapatuloy ng ating series sa aklat ng Colossians, naririto na tayo sa chapter 3, verse 12 to 13. Ang sabi niya rito sa Tagalog version, sa Mabuting Balita, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, magpagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Ang mensahe ng Panginoon sa oras ito ay may titulong Destined for Healthy Relationship. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Minsan pa, Ama, patuloy ka namin pinupuri. Patuloy ka namin pinasasalamatan, O Diyos, na naririto kami muli. Binigyan mo, O Diyos, ng pribileyo na sa mga sandaling ito, patuloy ka namin parangalan. Sambahin sa Espiritu at katotohanan. Patuloy na mag-aral, Panginoon, ng iyong mga salita. Buhay ka, Ama, katulad ng iyong mga salitang buhay, Panginoon. Patuloy na nagumigising at patuloy na ngungusap sa bawat mga hinirang mo, Panginoon. Salamat po sa habag, sa awa, sa kaligtasan, sa Santong Espiritu na tunay nga ito ang tatak na kami mga anak mo. Salamat po, Diyos, sa bawat kapatiran na tunay nga na bagamat pabago-bago ang aming oras ng pagpupuri pagsamba ay hindi ito hadlang, Panginoon, upang kami magtipon-tipon at pasalamatan ka, Panginoon. Patuloy na makita namin, Panginoon, na karapat-dapat kang sambahin sa Espiritu at katotohanan. At muli po, Ama, sa sandaling ito, patuloy ka raming itinataas, Panginoon, sa iyong trono ng biyaya at patuloy namin kinikilala, O Diyos, ang iyong kabanalan. Kaya anuman pong nakikita mong mga pagkukulang, mga bagay na naiisip na sasabi, nagagawa na hindi kaaya-aya sa iyo. Dalayan mo nga po, O Diyos, na kami iyong pakalinisin, upang na sa gayon wala pong magiging balakid, wala pong magiging hadlang sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. At muli po, O Diyos, sa oras nito, patuloy kong inilalapit, Panginoon, ang aking sarili sa iyo, Panginoon. At tunay nga, patuloy mo akong ibaba, upang na sa gayon malaya kang mangusap sa pamamagitan ko, O Diyos. Patuloy na may hayag ko na may kasimplihan, Panginoon, ang iyong mga mensahe, Panginoon. Upang na sa gayon, ang mga aral na nais mong ituro sa iglesyang ito, patuloy po namin tanggapin ng bukal sa aming puso't isipan. Gamitin namin, Panginoon, ang mga aral na ito, upang na sa gayon patuloy na makita sa amin ang kaibahan na may Kristo sa puso, Panginoon. At muli po, Ama, sa panimula hanggang matapos ang gawain ito, maging ang mensaheng ito, ikaw lang po, O Diyos, ang karapat-dapat na tumanggap ng pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba sa tayong panganlamang ng iyong anak na si Jesus na ang Panginoon at sarili at tagapagligtas. Amen. At sa oras na ito, kumbaga ang ating yung pag-aaralan, Destined for Healthy Relationship. Kumbaga itinalaga, pinili, hinirang, para magkaroon tayo ng isang maganda na relasyon, ika nga. At dito, kumbaga, ano nga ba ang talagang pinaka-ninanais ng bawat isa? What do you want most? Karamihan sa atin, nais talaga natin na magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa kapwa natin. Sa bawat isa natin, ika nga. Kaya nga kung minsan, dahil sa pagnanais natin maging maayos ang ating relasyon sa kapwa natin, para bang lahat ay pinipilit mo na lang i-please ang bawat isa. Pero kung minsan, kahit anong gawin mo, hindi mo naman talaga ma-please ang bawat isa. Ika nga, may masasabi at masasabi ang bawat isa. Ika nga. Pero dito nga, ang sinasabi na napakaganda na magkaroon tayo ng isang maayos at masaganang relasyon. Ika nga. Ang sabi nga, kumbaga, bagamat ikaw, ika nga, ay medyo, halimbawa, hirap sa buhay, halimbawa ang pamilya mo medyo hirap financially,
Pero kung sa loob ng pamilya ay mayroong isang magandang raporto ang bawat isa, masagana ang relasyon, daig mo pa ang isang mayamang pamilya. Kumbaga, napakaganda na magkaroon ng magandang relasyon sa bawat isa. Maging ang pinakang mahalagang utos na ibinigay ng Panginoon sa atin, ang sabi nga rito sa Matthew 22:37-40, sumanggot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. 39, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Kumbaga, ang sabi nga, ang pinakamahalagang utos, kumbaga, ibigin mo ang Diyos, ang una sa lahat. Ito ang pinakamahalaga. Ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa. Ibig sabihin, ang inuutos o ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang sinasabi ng salita, nababalot sa dalawang relasyon. Relasyon sa Diyos at relasyon sa kapwa. At dito makita nga natin na sinasabi na ito ang dalawa sa pinakamalagang utos na ipinaalala sa bawat Kristiyano, sa bawat mananampalataya. Ngayon, nakakalungkot man, kumbaga, kahit ang mga Kristiyano, kahit sabihin mong Kristiyano, nakakaranas pa rin ng mga hindi magagandang relasyon sa kapwa. Maging sa loob, halimbawa, ng pamilya. Halimbawa nga, kahit sa mag-asawa, kahit sabihin mong Kristiyano minsan, o kahit what more, kung hindi mananampalataya, kumbaga dahil hindi maganda ang relasyon, dumadating sa punto na nagkakahiwalay. O kung hindi man magkahiwalay, dahil nga pangit ang relasyon, kumbaga nagsasama sa loob ng tahanan ang mag-asawa, pero yung respeto, pagmamahal, wala na. May batik ang relasyon ng mag-asawa. Maging sa pamilya, yung relasyon ng anak sa magulang. Kumbaga nasa sa loob ng tahanan, pero yung respeto, paggalang, pagmamahal ng anak sa magulang, maging ng magulang sa anak, dahil nga hindi maganda ang raporto, hindi maganda ang relasyon, nakakalungkot, kumbaga walang magandang relasyon. Kaya napakahalaga na magkaroon ng isang magandang relasyon sa loob at labas ng iglesia, maging ng tahanan. At dito nga makita natin na sinasabi nga na sa iglesia, kumbaga sa iglesia, may nangyayari rin na ganyan. Dahil nga, iba't iba tayo ng kultura, iba't iba tayo ng age bracket, babae, lalaki, iba kinalakihan. Kumbaga kung minsan nangyayari yung talagang nagkakaroon ng problema sa relasyon. Kaya kung minsan may tinatawag na Kristiyanong palaka. Ano yung Kristiyanong palaka? Patalon-talon. Lipat-lipat ng iglesia. Pero dahil nga siya rin mismo halimbawa may problema at wala ka naman ditang makikitang perfect church, kumbaga hanggat hindi mo nakikita yung dapat ayusin, magpapatalon-talon ka lamang. At dito, makita rin natin na ang sinasabi sa atin dito, kumbaga, sa Romans 12:18, hanggat maaari. Ano sabi? Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao, if possible, so far as it depends on you, be at peace with all men. Kumbaga, dito pa lang, ipinapaalala na ni Pablo, dito sa mga taga-Romans, maging sa atin, na ang sabi, hanggat maaari. Hanggat maaari ay makasama kayong mabuti sa lahat ng tao. But the reality is, no matter what you do, some people are hard to get along with. Nakakalungkot man, kahit ikaw kung minsan, ginagawa mo naman yung part mo. Pero meron talagang sadyang tao na parang ang hirap-hirap pakipagaya. Kumbaga, ang hirap pakipagaya. Ang hirap tonohan.
Pero sabi nga niya rito, but kung itong mga katangiang sinabi ni Pablo sa mensahe na ating pag-aaralan sa oras nito, kumbaga, maaari, bagamat mahirap pakisamahan yan, pero makakatulong itong mga katangiang ito parang sa gayon kahit papano ay magkaroon ng isang maayos na magandang relasyon sa loob ng iglesia. Maging sa tahanan, ika nga. At kung halimbawa man, ika nga, na ginagawa mo na dahil nga ginagawa mo yung part mo, pinakikisamahan mo ng maayos, ginagawa mo, ina-apply mo yung mga aral, salita na sinasabi ng salita ng Panginoon, kumbaga ginagawa mo ang part mo, kumbaga problema na niya yun. Kung hindi niya i-apply. Pero ikaw, at peace ka. Kasi ina-apply mo yung salita ng Diyos. Kaya dito, kumbaga, sa ating pag-aaralan, kumbaga, ang paalala nga sa atin, una, ang sabi nga niya rito, God has graciously chosen us in love to be set apart to Himself. Doon sa unang bahagi ng verse 12, ang sabi nga niya rito, so as those who have been chosen of God, holy and beloved, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minamahal niya. Anong sabi? So as those who have been chosen. So, therefore, o sa ibang version, therefore, sa Tagalog, ika nga, kayo hinirang. Kumbaga dito, pinakikita niya rito na merong binanggit na naunang mga talata. Bakit niya sinabi na sa gayon, kayo hinirang, kumbaga, minamahal, itinalaga ng Diyos, bago niya sinabi to, merong pinagmulan, ika nga. Kasi nga, makikita natin na sinasabi nga niya rito na dapat tayo, kasi ang kinakausap niya rito ni Pablo ay ang iglesia ng Colosas. Ibig sabihin mga mananampalataya ang narito, ang kanyang kinakausap. Maging sa atin, pinapaalalahanan. Na ibig sabihin, dapat tayo na yung mga dati nating ugali, yung old man na tinatawag, kumbaga, ay isang tabi na natin at ang makita na sa atin ay yung bagong ikaw, yung new man in Christ, ika nga. Kumbaga, yun yung dapat na makita sa atin bilang ikaw at bilang iglesia, ika nga. Yun yung pinapaalala sa atin. At dito nga sinasabi, and because in this new corporate man, all differences no longer matter. Kumbaga, may pagkakaiba man tayo, pero dapat nga, ang sabi, meron kang effort na gagawin para magkaroon ng isang maganda at maayos na relasyon sa loob ng iglesia. Kaya nga sabi nung pinag-aralan natin last week, Christ is all. Nasa sa Kanya lahat. Wala nang pagkakaiba. And in all, sumasa lahat. Kumbaga, di ba? Wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo. Ang alipin at ang mayaman. Kumbaga, magkaroon ng isang magandang relasyon sa loob ng iglesia. At dito, ang sabi nga niya rito, sabi ni Pablo, has graciously chosen us. Pinili tayo, nino, ng Diyos. Ika nga. This means that if you're a Christian, kung ikaw ay Kristiyano, it's not because you are hindi ikaw yung talagang unang pumili, kundi ang Diyos ang siyang pumili sa iyo. At dito makita nga natin, malinaw na sinasabi sa Ephesians 1:4-5, ang sabi nga niya rito, at sa ating niyang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. Pinili ka na niya bago pa likhain ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo, iyan ang kanyang layunin at kalooban. Kumbaga, isang katotohanan na magbibigay sa iyo ng kagaanan ng loob, kapayapaan at kasiguraduhan na maisip mo, sino ako para sabihin, before the creation of the world, I was chosen by God. Ganon, ikaw rin, ika nga. Ngayon, para sa iyo, nakilala mo sarili mo,
Ay, great comfort talaga yun. Kaya nga sabi, nung pinag-aralan last Thursday sa prayer meeting, ika nga, kailangan mong ipagpasalamat, ipagmalaki na, sino ka para piliin ng Diyos? Hindi para ipagmalaki, ipagmayak, kundi para sabihin din na malaman ng iba kung ano yung meron ka. Ipagpasalamat, to be grateful. At dito, kumbaga, sa atin, isang great comfort yun kapag yun naiintindihan mo. Ngayon, dun sa iba, hindi okay yun. Bakit? Kasi, ang nakikita nila, meron akong bahagi para sa iba. Ako ang unang pumili sa Diyos. Yun ang pananaw ng iba. Pero malinaw ang sinasabi dyan, before the creation of the world, God has already chosen you. Kaya talagang dito makita natin na isang great comfort yun sa isang Kristiyanong naintindihan niya ang kahalagahan. Ang sabi naman dun sa John 3:16, ang sabi nga niya rito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maging ang sabi sa 1 Timothy 2:4 na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Ngayon, ang pagkakaalam ng iba, pagkakaunawa ng iba, lahat ika nga. Pero kung iisipin mo, bakit lang ba nakarating sa atin? Tayong mga hintil. Kaya nga sabi doon sa unang mga talata na ating pinag-aralan, wala nang pagkakaiba ang malaya at alipin, ang hintil at ang mga Israelites. Ika nga. Kaya lang naman nakaabot sa atin, kaya lang naman naging ligtas ka. Ika nga. Kasi yung mga Israelita, hindi nila buong tanggap o kung akala nila sila lang ang talagang karapat-dapat sa kaligtasan. Kaya nakaabot sa atin, di ka nga. At dito, kaya yung sinasabing lahat na dati hindi tayo kabilang. Kaya nga, we are called as spiritual Israelites. Kumbaga, hindi tayo sa lahi, by race, we are not Israelites. But in spirit, we are Israelites. Kumbaga dito makita natin, kaya nga sabi di ba, magkakaroon ako ng sasamba sa akin, sa espiritu at sa katotohanan. Ngayon, ang sabi nga sa John 6:44, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. Ano sabi? No one can come to me unless the Father who sent me draws him. Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. Ito, purihin ng Diyos. Isang buhay na patotoo. Katulad halimbawa ni na Jemima, ni na Eric. Buhay na patotoo. Hindi naman namin kilala sila. Kaibigan sa Facebook, oo. Pero personally, kilala, hindi. Pero noong mga oras ninyo, may post si Jemima na para bang down na down siya. Emotionally down siya. Nag-comment lang si Sister Jenny at in-scroll na nila kung ano yung isa't isa. Yun na naging daan para magkaroon ng connection. Pero sa connection na yon, para bang ang gaan kaagad ng loob nila sa isa't isa. Malino ang sinasabi. Ang sabi, walang makalalapit sa akin maliban dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. Ang Diyos ang sadyang kumilos. Kumbaga, yun ang naging daan para magkaroon ng connection sa kanila, maging tayo sa kanila. Kumbaga, napakabuti ng Diyos. Kaya kung maintindihan mo talaga ito, wala kang sasabihin kundi salamat, Panginoon. Alam mo ang baho mo, alam mo ang kalokohan mo. Ako, alam mo ang kalokohan ko, ika nga. Hindi ko na sinasabi, mag-i-Sister Jenny, hindi ko na sasabihin yun. Kasi ang Diyos lang kaanasap ko. Kaya nga, salamat, Panginoon. Kumbaga dito makita natin na sinasabi nga na biyaya lang, ika nga. Maging ang sabi nga sa Lucas, ang sabi sa Lucas 10:21-22, ng oras din iyon, si Jesus na napuspos na galak ng Espiritu at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo
sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. Yaong marapating pagpahayagan ng anak. Kaya lang siya makakapakinig, makakaunawa, sapagkat ang Ama ang siyang tumawag sa kanya. Yaong marapating pahayagan ng anak. Maging sa Romans 8:7-8, ang sabi nga niya rito, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Kaya talagang mahirap sumunod kasi ang sabi, biblically, mahirapan sa sumunod. Hindi niya kayang sumunod. Verse 8, at ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kumbaga, salamat sapagkat ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng pananampalataya. Siya nagbigay ng regalo ng pananampalataya para na sa gayon ay tayong mga makasalanan ay makita natin ang ating kalagayan at makita natin na talagang wala tayong magagawa sa sarili nating kakayanan para makalapit tayo sa Diyos. Kumbaga, ang Diyos ang unang gumising sa iyo. Kaya nga sabi sa Ephesians 2:8-9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos. It was a gift from God, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya nga, kumbaga, hayaan lang natin na ang Diyos ay kumilos sa kanyang katangiang pagiging Diyos. Kahit hindi mo lubusang maintindihan, maunawaan ang kaligtasan mo, maging ang sitwasyon mo ngayon, hayaan mo lang siyang let God be God. Let God be God kasi Diyos ka, ikaw tao lamang. You are only a creation. Hindi mo kaya abutin ang pamantayan, ang kaunawaan ng Diyos. At dito nga sinasabi na, kumbaga, ang katotohanan ito, kumbaga dahil sa pananalig natin sa ating Panginoon Kristo, dahil sa ang Diyos ang siyang humirang sa iyo para maging anak kanya at pagkalooban kanya ng buhay na walang hanggan. Sa Acts 13:48, ang sabi niya rito, nagalak ang mga hintil ng marinig ito at nagpuri sa Panginoon. Kaya nga nagalak sila kasi sino ba kami para makarinig at maintindihan ang katotohanan ito. At ang sabi nga niya rito, dahil sa salita niya at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Maging sa atin ganoon. Kumbaga, pinapaunawa sa atin na ang Diyos ang siyang pumili sa iyo para maintindihan mo ang tunay mong kalalagayan. Napapalunok. Grazie. Sa 1 Corinthians 1:27-31, subalit, pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong. Kaya nga kapag yung makikita mo, sino ako? Ang sabi, kasi yung iba, akala nila alam na nila lahat. Pero sabi, pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan para bang mangmang, hindi nila naintindihan, pero ikaw naintindihan mo kung ano yung hiwaga ng Diyos. Ika nga. At ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas.
Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Kaya kung gusto mong magyabang, ang ipagmayabang mo, salamat sa biyaya ng Diyos, ako'y pinili. Binatawad niya. Ano sabi? Ang gusto magmayabang, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Kumbaga, isang katotohanan na yung katotohanan ito na ang Diyos ang siyang pumili sa iyo, hinirang ka niya, at ang pangako pa niya, ang sabi nga niya rito, He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Kumbaga, lulubusin niya yung pananampalataya, pagkilala, yung kaligtasan na meron ka ikaw. At dito, kumbaga, ngayon, ang sabi nga, God has graciously chosen us in love. Kumbaga, pinili tayo ng Diyos. Ngayon, naintindihan mo na pinili ka ng Diyos. Naintindihan mo na hindi ka karapat-dapat na piliin ng Diyos kasi alam mo ang kalokohan mo. Ngayon, katulad ng halimbawa, February, sweet, swan. Ang swan, kapag nakapili yan ng kanyang partner, ika nga, yan na yung kanyang partners in life. Kumbaga yan na yung talaga niyang partner. Kumbaga hindi na maghahanap ng iba. Sana all. Ganon din dapat, ika nga. Na ikaw na isang Kristiyano, na ikaw na nakita mo na pinili ako ng Diyos, alam ko yung kalokohan ko. Ibig sabihin, yung relasyon mo bilang anak sa ama, ika nga, dapat hindi ka na maghahanap ng iba. Hindi ka na maghahanap ng iba. Gagawin mo yung gusto ng ama bilang anak para maging maganda ang relasyon nyo, maging maganda ang raporto ninyo. Ika nga. Kumbaga ganon. Kumbaga, gagawin mo ang part mo para na sa gayon maging maayos ang relasyon ninyo. Ika nga. Ganon din sa mag-asawa. Ika nga. O sa mag-couple. Ika nga. Mahal mo siya, dapat gawin mo yung part mo para maging maayos ang relasyon ninyo, dapat magiging malagaya rin siya dun sa mga bagay na gagawin mo. Hindi lang ikaw ng ikaw. Kumbaga, yun ang sinasabi. Na tayong mga Kristiyano, na ang Diyos natin ay tapat, dapat ikaw rin maging tapat sa Diyos. Yun yung pinapaunawa sa atin. Kasi nga, naintindihan mo na pinili ako ng Diyos, alam ko yung kalokohan ko. Hindi sapat na may mga struggle, may mga difficulties, may mga hindrances para humanap ka ng iba. Hindi. Kumbaga yun yung pinapaunawa sa atin. Ngayon, yung naintindihan mo na pinili ka ng Diyos. Naintindihan mo na sino ako para piliin ng Diyos. Ngayon, ano yung sinasabi ni Pablo na dapat itong mga katangiang ito ay dapat ay taglayin mo bilang isang mananampalataya? Yung mga katangian na pinasa natin kanina. Kasi nga, maaaring sa mga dahilan, una, yung katotohanan na kailangan mong taglayin ang mga katangiang ito sapagkat yung katotohanan na ang isa talaga sa unang nature ng tao ay yung pagiging selfish. Yung kaya katulad yung mensahe nung Rebes, yung I, lagi na lang ako, karapatan ko. Yung pride, gusto mo laging ikaw. Kasi yun ang katotohanan. Mahirap tanggalin, mahirap iwasan yung katotohanan na gusto mo laging ako. Karapatan ko.
Kaya ang sinasabi niya rito, i-practice mo yung mga katangian ito para na sa gayon magkaroon ka ng mga Christ-like qualities na sinasabi ng salita ng Diyos. Para na sa gayon, itong mga Christ-like qualities na to, bagamat pangit, mahirap pakitunguhan itong taong ito, magagawa mo. Kumbaga, yun yung sinasabi dito. Kumbaga, kapag nakita mo na, alam mo yung kalukuhan mo eh. Alam mo yung baho mo, pero pinili ka ng Diyos. Makikita mo yun. Pangalawa, yung makita mo, seeing myself as the object of God's gracious sovereign love set apart to Him. Ika nga. Na kapag nakita mo na ibinukod ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos, itinilaga ka ng Diyos, na, kumbaga, ipakita mo rin sa pamamagitan mo na talagang magiging daan ka para itong kapatid na to, taong ito, mahirap pakibagayan sa pamamagitan mo ay makita ikaw ang maging daan para ipadama rin ang pagmamahal sa Kanya. Kumbaga, pinili ka, itinalaga ka, hindi lang para gawin mo ang gusto mo. Kaya nga di ba, sabi dun sa last na pinag-aralan, make extra effort. Pag sumakitan mo, ikaw. Kumbaga, meron kang bahagi na dapat gawin. Sa 1 Peter 3:9, ang sabi nga niya rito, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustain ang umaalis-pusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyong sila'y pagpalain, yamang hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Kumbaga, ang pinapaunawa sa atin dito, kumbaga, oo, kung minsan may mga tao talaga ang hirap pakibagay. Totoo. Kasi nga, iba't iba tayo ng ugali. Iba't iba tayo. Bawat probinsya, may iba't ibang kulturang kinasanayan yan. Yung, halimbawa sa Batanggenyo, yung pagsalita minsan na para bang malakas ang boses. Kaya nung bago ko rito, sabi ko, malakas lang po talaga ang boses ko, pero hindi po galit. Pero halimbawa sa mga Ilonggo, ika nga, kumbaga galit na sila, pero para bang ang lambing pa ng boses nila. Hindi tayo pare-parehas. Kumbaga, dito sinasabi na, oo, pero sinasabi nga rito, nasa sa isang iglesia tayo, anak tayo ng Diyos, kumbaga, magkaroon tayo ng isang magandang relasyon sa isa't isa. Pangalawa, na pinapaalala sa atin, we should treat others with compassion, kindness, humility, gentleness, patience, forbearance, and forgiveness. Doon sa text natin, ang sabi nga niya rito, kayo'y hinirang ng Diyos. Itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya, kaya't dapat kayong maging mahabagin, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinang kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Kumbaga, every Christian should have these character qualities. Yung mga katangiang niya. But, yung reality there is a freedom for different personality types. Lahat tayo, dapat magkaroon tayo ng katangiang ito. Christian attitudes, Christian qualities attitudes. Pero yung reality, lahat tayo may pagkakaiba-iba ng pagkatao. Hindi tayo pare-parehas. Kasi hindi tayo pare-parehas ng kinalakihan. In other words, all mature Christians aren't going to have the same generic personality. Hindi pa pwedeng, halimbawa, ugali ni Sister Tess ay magiging ugali ko. Halimbawa, ugali ni Sister Jenny, ugali ko. Hindi kami parehas. Kumbaga, merong introvert, merong extrovert. Merong task-rated, merong goal-oriented. Kumbaga, hindi tayo pare-parehas. Ngayon, bago tayo dumating dito sa talatang ito, kumbaga, ang pinaalala nga sa atin, kumbaga, meron talagang mga ugali na
pinaiiwasan o dapat tanggalin na sa atin. Ang sabi nga sa verse 5 ng Colossians 3, kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simboyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pag-iimbot, yung inggit sa kapwa, ika nga. Kumbaga, mga pinaalis na sa atin. Ngunit ngayon, ang sabi, ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot at sama ng loob, iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Kumbaga, bahagi na ginawa ng Diyos, ika nga, maging sa kapangyarihan niya, sa paglikha niya, ika nga, yung variety of personalities. Kumbaga, siguro boring tayo kung pare-pares na lang tayo, lahat tayo pastor. O lahat na lang ay marunong kumanta. At wala yun, sila kumanta si Faith. Talagang wala ako, hindi ako makakakanta. Kaya wag masira na yung loob niyo, Brother Benji, Brother Eric. Hindi ako makakanta. Kumbaga dito, iba't iba. Pero itong pagkakaibang ito, merong special purpose ang Diyos kung bakit tayo magkakaiba. Ika nga. Maging sa body of Christ, di ba? May kanya-kanya tayong purpose. Kung bakit tayo pinagsama-sama ng Diyos. Ika nga. At ang sabi nga niya rito, bagamat itinutuwid ng Diyos, itinatama niya, dapat tanggalin na itong mga pangit na pag-uugali, pero yung realidad ng may differences sa bawat personality, narareal pa rin. Itutuwid yung mga mali, mga kasalanan, pero yung differences in every personalities, narareal pa rin talaga. At dito, ang pinakang great example talaga natin, walang iba, put on the Lord Jesus Christ. Ang bottom line, ang pinakang example natin ay ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At dito, yung letter A na pinapaunawa sa atin, we should treat others with compassion. Mahabagin. Ang sabi nga niya rito, compassion is the ability to put oneself in another's shoes and experience empathy and concern for their suffering. Yung compassion daw, yung pagiging mahabagin, ay yung mailagay mo ang iyong sarili sa kalalagayan ni kapatid na nakakaramdam ng hirap at sakit. It is a feeling of understanding and solidarity towards the difficulties and challenges someone else faces. Being compassionate involves showing kindness, support, and understanding towards others without judging or criticizing. Yan na naman si kapatid. Paawa effect na naman si kapatid. Maintindihan mo. Ang sabi, yung compassion, yung pagiging mahabag, mailagay mo ang iyong sarili sa kalalagayan niya. Yun yung compassion, yun yung pagiging mahabagin. It is a fundamental human feeling that connects us and makes us more sensitive to the needs of others, fostering a more understanding and supportive society. Mas maintindihan mo, mas maunawaan mo ang kalalagayan niya. Yun yung sinasabi. At dito, kumbaga, kaya nga sa ibang translation, yung mercy ang pinakang ibig sabihin din ng compassion. Awa. Being moved to compassion involves the feeling, not just the head. Kumbaga, dito sa compassion, kumbaga, naintindihan mo, alam mo, ngayon may kakayanan kang parang mailagay mo yung sarili mo sa kalalagayan. Yun yung ibig sabihin ng compassion. Oo, naiintindihan mo yung kalalagayan, pero para bang mas naiintindihan kasi kaya mo ilagay yung kalalagayan mo na para maintindihan yung talagang tunay na nararamdaman niya. Parang ganon. It means being touched by the needs of people so that we respond with appropriate action to help them. Para na sa gayon, talagang naiintindihan mo yung nararamdaman niya, naaawa ka sa kanya, ngayon, kikilos ka para matulungan mo siya. Yun yung compassion. Katulad halimbawa, sa Luke 10:33-35.
Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag, lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian, saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Pamilyar naman siguro tayo rito yung story of the Good Samaritan. May dumaan na saserdote, may dumaan na Levita, nilampasan lang. Pero may dumaan na good Samaritan, pero sa kultura ng Israelita at mga Samaritano, no touch, no pansin. Hindi sila pwedeng mag-interact. Imbes itong Good Samaritan, yung tulisan na ninakawan, sinaktan, binugbog, yung tao na dapat ay hindi niya papansinin kasi kultura, hindi sila pwedeng magkaroon ng ugnayan, siya ang tumulong. Yun yung sinasabi dito. Maging, halimbawa, dun sa Mark 14:15, ang sabi nga niya rito, paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Verse 15, nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Dito makita natin, kumbaga, si Jesus, kumbaga dapat umiwas muna siya sa crowd, sa mga tao, para sila magpahinga. Pero nung makita ni Jesus Christ na napakarami ng tao, kaya tinuruan niya. Ngayon lumapit yung mga disipulo ni Jesus Christ na pauwiin niyo na po itong dami ng tao ito. Kasi alanganin ng oras, wala tayong ipapakain sa kanila. Pero sabi, nahabag si Jesus sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit. At nandapit hapon, nang lumapit na sa kanya ang mga alagad, sinabi, bilang ang pook nito at malapit ng lubog, papuntay na po sa nayon ng mga ito upang makabili ng kanilang makakain. Kumbaga, paalisin na po ninyo. Pero ang sabi ni Jesus, hindi, kayong magpapakain sa kanila. Kasi, magkaiba ng focus eh. Kasi yung focus ng mga disipulo, pauwiin nyo na po itong maraming taong ito para humanap na sila ng kanilang kakainin. At tayo naman, makapagpahinga na. Kumbaga, dito na tayo mag-rest na muna tayo. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi, kayo magpapakain sa kanila. Hanggang napakain niya yung 5,000 na kalalakihan at ilang kababaihan at bata. Yun ang pagkakaiba ko minsan. Ano ang focus mo? Kung bakit ka magiging mahabagin? Anong motibo mo kung bakit ka nagiging mahabagin? Kung bakit ka nagiging compassionate? Ano ba talaga laman ng puso mo? Kumbaga, yun. Kumbaga dito makita natin na sa buhay natin, sa relasyon natin, ika nga. Dahil nga, hindi madalas o hindi naman lahat talaga madaling pakisamahan ng tao. Hindi naman lahat talaga may taong ang bigat-bigat, ang hirap pakibagay. Pero kung minsan, kailangan mo lang maintindihan at maunawaan kung bakit ganun ang karakter niya. Ano ang mga pinagdaanan niya. At kapag naiintindihan mo kung ano yung background niya, pinagdaanan niya, kaya pala ganun siya. Mas magagawa mo, mahabag, magkaroon ng compassion, mas maunawaan ang kalalagay. Kapag naiintindihan, ganun pala siya lumaki. Kaya para bang, mas maintindihan mo siya para unawain. Maintindihan ang kanyang kalalagay. Pangalawa,
Ang sabi nga rito, we should treat others with kindness. Maganda ang kalooban. Ang sabi nga niya rito, kindness is based on a godly attitude translated as moral goodness. Ika nga. To be kind means to be free from all which is harsh, rough, and bitter. Yung maging mabait ka, yung maging magandang kalooban mo, ika nga, ang sabi nga niya rito, ay yung hindi ka pushy. Yung parang lagi mo na lang mapilit ka, mapanghusga ka, ika. Yung kapag yung halimbawa kung minsan ay may nagawa ka minsan na kabutihan, pero dahil hindi naman talaga kabutihan, kumbaga ang motibo mo pala ay i-manipulate siya. Ika. Hindi pala siya kabutihan, hindi pala siya kindness. Kumbaga, ang kindness, kumbaga, ang sabi niya rito, moral goodness, alam mo, moral goodness, ang sabi niya rito, godly attitude, ika nga. Hindi siya yung parang demanding pushy na ang sabi nga kanina, yung pagkakaiba ng motibo mo kung bakit ka gumagawa ng kindness, halimbawa rito. Minsan, gumagawa ka ng kindness para i-manipulate ang isang tao. Pero dito, ang isang magandang halimbawa ng kindness na makikita natin ay yung ginawa ni Joseph. Doon sa pinag-aralan natin. Doon kung saan ay ang ginawa ng mga kapatid ni Joseph, na anak ni Abraham, ika nga, kumbaga, tawag dito, ibinenta siya. Hanggang sa nung mabenta, kumbaga naging alipin sa Ehipto, nagnakulong, ibig sabihin hindi maganda ang mga naranasan ni Joseph. Pero nung dumating sa punto na napatawad na niya yung kanyang mga kapatid, nakalipat na sa Egypt, sina Abraham, maging yung mga kapatid niya, at nung namatay na yung tatay, kumbaga, natakot yung mga kapatid ni Joseph na baka hindi naman talaga, hindi pa tayo pinatawad, ika nga, ni Joseph. Pero, ang pinakita ni Joseph, bagamat pangit yung ginawa ng mga kapatid niya, talagang kabutihan. Sinigurado niya na hindi niya pababayaan yung kanyang mga kapatid at yung kanilang mga pamilya. Kumbaga, yung kakayanan mo na bagamat pangit yung ginawa sa iyo, ay makapagbigay ka pa rin ng magandang katangian sa kapwa mo. Kumbaga dito, makikita natin, maging sa Romans 2:4, ang sabi nga niya rito, o inahamak mo ang Diyos, sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo? Dito, makikita natin na ang pinauunawa ni Pablo na sa pamamagitan mo, kapatid, kumbaga kung pakikitaan mo ng magandang ugali o magandang kalooban ng kapwa mo kahit hindi maganda ang pakikitungo niya sa iyo. Halimbawa yung mga tagalabas, maaari sila o maging ikaw ang maging daan para sila ay makakilala rin sa Diyos. Oo, pangit ang ginagawa nila sa iyo. Pero kung maganda ang ipakikita mo sa kanila, ito ang maaaring maging daan para nang sa gayon ay maaaring magsisi rin sila sa kanilang mga kasalanan at makakilala rin sila sa Diyos. Yan ang kindness. Pangatlo, na pinapaalala sa atin, we should treat others with humility. Humility, ang sabi nga niya rito, means believing what God says about you over anyone else's opinion, including your own. Biblically, kumbaga, ang sabi nga niya rito, sa Greek, ang pinakang humility, ang sabi nga niya rito, lowliness of mind. Hindi ito yung pagtingin mo sa sarili mo na masyado mong hinahama o binababa sa sarili mo.
Pag sinabi mong biblical humility, merong biblical example na tinatawag. Una, na biblical humility, yung makita mo, a humble person is Christ sufficient and not self-sufficient. Naget nyo? Na alam niya na ang taong humble na sinasabi, ang sinasabi niya rito, alam niya na mahina ako, pero dahil kay Kristo, ako'y nagiging malakas. Kaya ngayon sinasabing Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens you. Kaya ka lang malakas kasi dahil kay Kristo. Yun ang unang sinasabi ng humble person. Christ sufficient, hindi self-sufficient. Pangalawa na example ng biblical humbleness, a humble person has a proper evaluation of himself. Alam niya ang kanyang sarili, kilala niya ang kanyang sarili, katulad ng sinasabi sa Romans 12:3. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayon ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kumbaga, kaya ka lang may nagagawa dahil ang Diyos ang siyang nagkaloob nito sa iyo. Alam mo yung value mo. Alam mo yung power evaluation mo. Kaya ka may nagagawa, kaya ka nakakaawit, kaya ka nakakapagpahayag, kaya ka nakakatulong, ika nga. Kumbaga, lahat yan dahil sa Diyos. Kasi sa normal na tao na walang Spirit of God na pinagkaloob sa'yo, magpapahinga na lang ako. Pero kung alam mo na lahat yan ibigay ng Diyos sa iyo kung bakit yung ginagawa, gagawin. Pangatlo, yung third na pinapawala ng biblical humbleness na sinasabi, a humble person esteems others more highly than himself. Kumbaga nagagawa niyang i-encourage ang iba, hindi lang laging sa kanya. Sa Philippians 2:3-4, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Kumbaga dito makita natin na magagawa mo, encourage ang isa, hindi na lang lagi ikaw. Katulad halimbawa, ang sabi nga, kumbaga, ang isang alaga, magagawa niyang maging katulad ng kanyang guro kapag ang guro ang kanyang lagi ginagaya. Kasi ang ating guro, which is ang ating Panginoon sa Kristo, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Bumaba sa dito sa lupa para maging alipin, mamatay sa krus ng Kalbaryo. Para magkaroon ng kabayaran ng kasalanan. Tayo mga pinilit-hinirang niya. Kaya kapag nakikita mo to, kumbaga, kilala mo, magiging mababa ka. At ang Diyos ang siyang may tataas. Pangapat, we should treat others with gentleness. Gentleness, ang sabi nga niya rito, the quality of showing kindness and of being calm in dealing with others. Yung pagiging mabait. The gentle person is not self-willed, but surrendered to do God's will. Kumbaga, marunong tayong magpasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya ka nagiging mabait, mahinahon. Kumbaga kaya mong tanggapin na anumang sitwasyon, kaya mong ipagkatiwala lahat sa Diyos. At dito, ang sabi nga niya rito, yung gentle person, kumbaga, kaya niyang tanggapin kung may pagkakamali siya, itinutuwid siya ng Diyos, kaya niyang tanggapin na tinutuwid ako ng Diyos.
hindi siya mapagmalaki. At yung gentle person, dahil gentle siya, may kakayanan din siya na gamitin siya, dahil siya gentle, mahinahon siya, na ituwid si kapatid na medyo mali siguro ang kanyang ginagawa. Katulad halimbawa sa 2 Timothy 2:25. In meekness, instructing those that oppose themselves if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Kumbaga dahil siya'y gentle, mahinahon, kumbaga kaya niyang paalalahan, kapatid, mali ang ginagawa mo, kasalanan yung ginagawa mo. Siyempre, kung hindi ka gentle, sasabihin mo kapatid, mali yan ah. Bangga, away kayo. Dapat, gentle ka kung nais mong paalalahanan si kapatid. Panlima, paalala sa atin dito, we should treat others with patience. Pagiging matiisin. Yung patience, the ability to accept or tolerate delay or suffering without being annoyed or anxious, a quality of self-restraint even in the face of provocation. Yung patience, yung kindness, yung gentleness, ilan yan sa mga fruit of the Holy Spirit na sinasabi sa Galatians 5:22-23. At ang sabi nga niya rito, pag sinabi mong patience, kumbaga long-tempered, mahabang pasensya, kabaligtaran ng sinasabing maiksi ang pisik. Kabaligtaran ng high blood, ang patience. Kumbaga mahaba ang kanyang pasensya. Pigon na ako. Yan ang patience. Kumbaga, kaya mong magtiis, kaya mong magtiyaga, kahit sa mga kapalpakan ng kapwa mo. Kaya mong pagtiyagaan ang katigasan ng ulo ng kasama mo, ng kakopya mo. Patience. Patient. Long-tempered. Long-tempered. Kumbaga dito, ang sinasabi nga na mahirap magkaroon ng katangian ng patience ang mga taong perfectionist. Yes. Kasi ang mga taong perfectionist, pakiramdam nila hindi sila nagkakamali. Kaya mahirap magkaroon ng patience ang mga taong perfectionist kasi akala nila lagi silang tao. Ngayon, yung reality nga na meron tayong different personalities. Yung reality na meron tayong iba't iba ng kinalakihan. At ang sabi nga niya rito, because patience is not learned in silence, it is formed in relationship. Hindi madedevelop ang pagiging pasensyoso sa tahimik ka lang. Nade-develop yan sa isang relasyon. Nade-develop ang patience sa isang relasyon. Ika nga. At dito, siyempre, sa relasyon, nadyan yung pakikipag-ugnayan mo, pakikisalamuha mo, pakikipagkapwa mo. Hindi yung nakatahimik ka lang. Doon madedevelop ang patience. Kaya sabi nga niya rito, God does not teach patience by removing friction. He teaches it by placing us right in the middle of it. Mamma mia. Yung patience, kung gusto mong ma-develop yung pagiging pasensyoso, hindi tatanggalin ng Diyos yung nakakapigong pong tao ito. Ginawa mo pang kakopya eh. Kumbaga, ilalagay ka niya sa gitna niya para ma-develop ang patience mo. Para ma-develop yung love, masubok yung love. Ma-develop, masubok yung self-control.
ma-develop, masubok yung humility. Ika nga. Ma-practice. Ika nga. Yeah. Kumbaga, inilagay yan. Ang sabi nga, kumbaga, kasi sa buhay ng isang Kristiyano, sa buhay natin, ang sinasabi nga, walang aksidente. Yung nangyari sa iyo, sa akin, sa ating lahat, may rason kung bakit nangyayari. At yung taong yan na kinaiinisan mo, Sabay instrumento yan. Eko. Instrumento yan para mas mahubog, masala, mapagyaman, ma-practice ang pasyensya. Kumbaga, yan yung sinasabi sa atin. Kasi lahat yan, according sa sovereignty of our God, ika nga, there is always a reason, a purpose, according to His own will. Amen. Kumbaga, ang sabi nga, nade-develop tayo, nasusubok tayo sa mga kaparaanang akala mo'y laging madali, imbensye, hindi. Para mas masubok mo kung nade-develop na ba yung love ko, nade-develop ba yung humility ko, nade-develop ba yung patience ko. O ayan, partner mo. Ang letter F, ang sabi niya rito, we should treat others with forbearance, pagpapaumanhinan. Ang sabi niya rito, forbearance is the noble choice to exercise patience and restraint in the face of provocation. It's about holding back the tide of immediate reaction and giving wisdom the time to breathe. Forbearance is the art of enduring and the grace of self-control. Yung biyaya ng pagtitiis, biyaya ng pagpipigil sa sarili. Pikon na ako. Ito ba talaga ang magiging partner ko? Ma'am, mabiya. Pagpaumanhin ko na lang, pagpasa Diyos ko na lang. Pero ang paalala sa atin, ika nga, yung pagpapaumanhinan, ang sabi diyan, sa pagpapaumanhinan, we must never be forbearing when it comes to biblical moral absolute. Kumbaga kapag alam mong mali, kasalanan, sinasabi ng salita ng Diyos, dapat hindi compromise. Amen. We must not forbearing. But we must bear with others when it comes to things that the Bible does not clearly command. Pero kung hindi naman malinaw na sinasabi ng Diyos na ito ang bawal at hindi, kung dapat pag-usapan, magpaumanhinan para sa isang magandang relasyon sa loob ng Diyos. Amen. Katulad halimbawa, kumbaga, nagsasuggest, yung couples, hindi natin per momento, hindi natin alam kung ano ang magiging date. Kasi yung 17, Martes, maraming hindi pwede. May nagsasabi 15, pero 15, next Sunday, mag-mission ako. Wala siya. Kaya pag-usapin na lang natin kung kalma. Hindi pwede. Kumbaga, yung pagpapaumanhinan, ang sabi nga, kapag alam na kasalanan, no compromise. Pero kapag yung hindi naman, halimbawa, kung anong oras tayo magse-service, mapagkasundaan, walang problema. Kumbaga, magpaumanhinan, kung medyo na-late si kapatid, gawin mo na lang ng paraan, altan mo na lang muna. O hindi ako makakanta, nandiyan ng Sister Jenny, hindi talaga. Pag ako kumanta, pagpaumanhinan nyo talaga ako. O sabi, never. Ang sabi niya rito, we should treat others with forgiveness. Ang pagpapatawad. Ang sabi dito sa forgiveness, to pardon or release, grant pardon without harboring resistance, the act of
excusing a mistake or offense, ceasing to feel resentment or anger, abuse, because of an offense committed, free the offender from the consequences of it. Consequences. Sa halip na magtanim tayo ng sama ng loob o taglayin natin yung puro bitterness, hatred sa puso natin, mas maganda nga ang sabi na mas matuto na lang tayo magpatawad sa mga nagkamali sa atin. Rather than holding a grudge or harboring bitterness and resentment, we must forgive those who wrong us. Kumbaga, mas magandang lumaya ka sa mga bitterness na maaaring nararamdaman mo o mararamdaman mo kapag hindi ka marunong magpatawad. At dito, ang sabi nga niya rito, katulad halimbawa, ang sabi nga kanina, kapag nakita mo yung ginawa ng Diyos sa iyo, mas magagawa mong gawin ang mga bagay nito sa kapwa mo. Ang sabi nga, maging tayo, hindi tayo deserve na patawarin ng Diyos sa mga kasalanang nagawa natin. Hindi tayo deserve. Pero pinili ka ng Diyos, tinalaga ka ng Diyos para patawarin. Maging anak niya, ika nga. Kumbaga, nagkatawang tao ang ating Panginoong Kristo para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para patawarin ka sa iyong mga kasalanan. Kaya nga dito, kapag nakikita mo itong mga bagay nito, kumbaga, magagawa mo rin na tanggapin, patawarin, bagamat masakit, patawarin yung nagkasala sa iyo. Ang sabi nga niya rito, while compassion involves our feelings, forgiveness is primarily a decision. Yung compassion, ang sabi nga kanina, kailangan maramdaman mo. May lagay mo ang iyong sarili sa kalalagayan niya. Pero pagdating sa pagpapatawad, pagdating sa forgiveness, it's a matter of decision. Kung decision mo na talagang, oo, nasaktan ako, pero patatawarin ko siya. You choose to absorb the wrong and not allow it to be a barrier between you and the other person. Hindi mo hayaan na itong pagkakasalang ito, pagkakamaling ito, kumbaga ang magiging hadlang para hindi maging maayos ang relasyon ninyong dalawa. Kumbaga dito sinasabi, the feelings may follow at the right time by the grace of God. Kaya nga sabi, di ba, kumbaga, kung minsan naman talaga mahirap magpatawad. Pero mas maganda nga na yung pinag-aralan natin sa forgiveness nun, di ba? Ikaw, nakapagpatawad ka na, nakapag-move on ka na. Kung sa kanya, hindi pa, kumbaga, bahala na siya ron. Ngayon, yung sabi nga niya rito, the feelings may follow at the right time. Kumbaga sa puso mo, pinatawad mo na, pero sa feelings mo, medyo masakit pa. Pero sa pagdating ng lipas ng panahon, maaaring gumaling na rin niya nararamdaman mong sakit. At ang sabi nga niya rito, kumbaga, kung nahihirapan ka na nahihirapan kang patawarin, o kung ginawa mo ng patawarin si kapatid, pero yung sakit, nararayan pa rin, kumbaga, ikaw na yung gagawa ng paraan para mailapit o maibalik, almeno, ay paano maayos yung problema. Katulad halimbawa, sa aming mag-asawa. Kapag yung may problema sa mag-asawa, halimbawa. Di ba pag sa babae nga, di ba? Pag sa lalaki, pag magsosorry, may problema, direct na lang. Pag sa babae, pasikot-sikot.
Kapag kami halimbawa mag-asawa, kumbaga, tutulog na si Sister Jenny sa divano. Wala ka dyan sa kwarto. Dito ka na, bangon ako, pupunta sa divano. Bangon ka na dyan, huwag ka na dyan. Ayusin na natin ito, huwag na natin patagalin ito. Ika na. Pero kaya ganun. O sige, ha? Tabi lang sa kwarto. Kumbaga, may gagawin ka. O kahit, halimbawa, Sister Jenny, kumbaga, hindi pa okay sa kanya, pero tumayo na siya. Kumbaga, magkatabi na kami sa kama, nakaganon na anak. Pero hindi na, wala na sa divano. Hindi na, pag nakita pa ng mga anak namin, hindi lalo pa problema. Kumbaga, yun yung sinasabi. Na kung nahihirapan ka, pinatawad mo na. Kung talagang para mas maging maayos yung raporto, tawag dito, may gagawin ka. Pero kung talagang hirap ka ba, hayaan mo ang Diyos na, ang panahon na ang magbalik ng nararamdaman mo. Pero alam mo sa puso mo, malaya, maalis yung pait, yung sakit, maging malaya. At dito, ang sabi nga, kumbaga, sa Diyos, sa kaligtasan, kumbaga, ang lahat ng bagay, kumbaga, yung pagpapatawad ng Diyos sa atin, tayo mga Kristiyano, kumbaga, alam natin na tayo pinatawad ng Diyos. Pinatawad na tayo ng Diyos, bakit? Dumating tayo sa punto na nagsisi ako. Nagsisi ka. Kumbaga, ang Diyos, ganun din. Kumbaga, ginagawa ng Diyos ang paraan ng pagpapatawad, lahat ng kabutihang ito, bumaba ang ating Panginoon sa Kristo, nagkatawang tao, bumaba dito sa krus, dito sa lupa, namatay dito sa krus ng Kalbaryo, para sa kasalanan mo. Ngayon, paano malalaman kabilang ka ron? Nagsisi ka sa mga kasalanan. At kapag nung nagsisi ka, alam mong pinatawad ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan. God never extends forgiveness until there is repentance. May pagsisisi. Siyempre, hindi naman pwedeng pinatawad ka na, pero gagawin mo pa rin yung mga kalokohan mo. Hindi. Kasi katulad nga kanina sa illustration, di ba? Dahil nga alam mo yung ginawa ng Diyos sa iyo. Bilang anak, gagawin mo yung magpapasaya sa tatay mo. Ganun din sa asawa mo. Para maging masaya si asawa mo, gagawin mo yung mga bagay na nakalulugod at gusto ni asawa mo. Kumbaga, kaya nga sabi sa atin dito, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Ngayon, sa ating pagtatapos, ang sabi nga niya rito, ang sabi doon sa text natin, sa English, mamaya na. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved. Ang sabi niya rito, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved. Kumbaga dito, ang sabi nga niya rito, sa mga tweed, nakita mo, pinili ka, tinalaga ka ng Diyos. Banal at minamahal ng Diyos, pinagpala ng Diyos. Kaya ang paalala sa atin, dapat nating siguraduhin ang ating sarili. You cannot love others as you should until you're rightly related to God. Siguraduhin mo ang relasyon mo sa Diyos. Siguraduhin mo. At ang sabi nga niya rito, you may need to begin by focusing on your relationship with God. At ang sabi nga niya rito, have you trusted in Christ as your Savior so that you truly experience His forgiveness, mercy, and love? Suriin mo yung sarili.
Nagtiwala ka na nga ba talaga sa ating Panginoon Kristo? Tinanggap mo na siya bilang personal Lord and Savior. At kapag na intindihan mo to, mararamdaman mo talaga, malaya ka na. Pinatawad ka na, pinahabagan ka, inibig ka ng Diyos. At kapag naintindihan mo to, knowing God's gracious and loving treatment of us is the basis for our treatment of others. Kapag naintindihan mo na to, ito yung magtutulak sa iyo na maging maganda ang pakikitungo mo, relasyon mo sa kapwa mo. Having some differences will not stop us to make an effort to have a right relationship with co-believers. Kumbaga, kapag naintindihan mo yan, kumbaga may mga pagkakaiba man tayo, may differences man tayo, pero hindi natin titigilan na maging maayos ang ating relasyon sa kapwa natin, mananampalataya. Amen. To have a healthy relationship inside the church always gives glory to God. Ang magkaroon tayo ng isang masagana at magandang relasyon sa isa't isa, walang ibang napupurian kundi ang ating Panginoon. Manalangin ko tayo. Ama, maraming salamat po, O Diyos, sa katotohanan ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa aral na pinagkaloob mo sa pamamagitan ng sulat muli ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Colossians, Panginoon. Dalahin ko nga po na tunay nga na hindi lang po namin ito napakinggan. Patuloy kong dalangin, O Diyos, na ang mga salitang ito patuloy na mataling sa aming puso't isipan, i-apply namin sa aming pamumuhay, Panginoon, bilang isang mga anak, bilang mga bahagi ng anak mo, Panginoon, kasama sa pamilya, hinirang tinawag mo, Panginoon. At sa oras nito, minsan pa patuloy kong dalangin sa mga naririto, Panginoon, kung hindi pa nga po ikaw, personally na tinatanggap nila bilang personal Lord and Savior. Ito po, O Diyos, ang siyang patuloy na magpaalala na tunay nga, O Diyos, kailangan namin siguraduhin ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Upang nang sa gayon, sa aming mga pagkilos, sa aming pamumuhay, desisyon namin, Panginoon, ay tunay nga na lumakad na sa kalooban mo, Panginoon. Ito nga po, O Diyos, ang ating isang dalangin na may pasaranan sa tayong panganlamang ng iyong anak ni Jesus, na aming Panginoon, at sa ating tagapagligtas. Amen.